Meron ka bang nalalaman tungkol sa huling araw? At sa pagbalik ni Kristo? Ating alamin ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Sa takdang panahon, ang paglalakbay ng mga anak ng Diyos sa langit ay tiyak. Sapagkat ang Diyos ay nangakong maghahanda ng tahanang uuwian sa langit. Papalitan na ang mundong ito. Sasalubong ang mga banal kay Kristo sa hangin, at mula roon ay maglalakbay hanggang sa Yurayon, na naroon ang pinto papunta sa kaharian ng Diyos ayon sa isang manunulat. Ipinahayag ng Diyos ang mangyayari sa huling araw. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang uloy may isang putong ng ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Ang paglalarawan ng talatang ito ay tungkol sa maluwalhating pagdating ni Jesus. Suot niya ang koronang ginto ng pagtatagumpay. Nang ipanganak si Jesus ay ilan lang ang nakaalam. Subalit, darating siya sa hayag na pangyayari. Paano ba ang pagdating ni Jesus? At sasabihin nila sa inyo, naririyan. Naririto. Huwag kayong magsiparoon ni magsisunod man sa kanila. Kapag meron daw nagsabing siya na si Kristo, ay huwag maniniwala, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig sa silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Ang kidlat na ito ay di gaya ng kidlat kapag kaulan. Ito'y isang kidlat na maririnig ng buong mundo. Hindi lihim ang kanyang pagdating, siya ay manggagaling mula sa langit. Una, ang pagdating ni Kristo ay literal na pangyayari. Nanangagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Literal siyang umakyat at bababa. Siya na nagpagaling ng may sakit at nagbuhay ng patay ang nangakong darating. Pangalawa, ang pagdating ni Kristo ay nakikitang pangyayari. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsulos sa kanya. Hindi lihim ang kanyang pagbabalik. Pangatlo, ang pagdating ni Kristo ay may ingay na pangyayari, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Hindi ito tahimik na kaganapan. Ang mangyayari naman sa madadat ng buhay ay ito. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Si Kristo ay hindi nalalapag sa lupa kundi sa langit na lang at sasalubong doon ang mga banal. Pang-apat, ang pagdating ng Panginoon ay makapangyarihan at maluwalhating pangyayari. At kung magkagayo lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagayo'y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Panglima, sa pagdating ni Kristo ay mababago ang likas na kalagayan ng tao at may madamdaming pangyayari. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ang ating katawang lupa na may kasiraan ay babaguhin ng Diyos, at ito'y magiging katawang panlangit, wala ng kapintasan. Yan ang tatanggapin ng mga banal sa pagdating ni Kristo. Ano naman ang mangyayari sa mga taong buhay na nabilang sa masasama? At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Lahat ng masasama ay hindi makatingin sa mukha ni Jesus, kaya't gusto nilang matabunan ng mga bato. Natatakot sa galit ng Diyos dahil hindi nagsisi at nagbago sa mga kasalanan. Ang mga tapat sa Diyos ay magsasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Kaya siguraduhin nating si Kristo ang ating makikita kasama ang mga anghel. Doon sa langit, ang mga naligtas ay magkikita-kitang nagagalak at masaya.
Magkakaroon ng isang great reunion. Doon ay makikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay at makakapiling habang buhay. Iyan ang mga kapahayagan sa mga huling pangyayari na nasusulat sa Biblia. Maraming salamat sa panonood.